At ngayon pa ay talagang napakainit at hindi ng araw pero kahapon medyo makulimlim na naman. So alamin natin ang lagay ng panahon kasama si Amor for Panahon TV. Salamat, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, balikan lang natin para sa ating mga kababayan na kabubukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon o kagigising pa lamang at sila'y naghahanda na para pumasok sa eskwelahan at sa kanilang opisina. Ano bang inaasahan nating lagay ng ating panahon ngayong araw? Magiging maulan pa rin po ba sa ilang bahagi ng ating bansa? Sa araw na ito, as nakikita ng ating MTSAT, ay may mga kaulapan dito sa bandang Visayas, Mindanao, at kasama na rin ang Palawan. Dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Kung saan itong Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ay nasa bandang Mindanao. So sa mga nabanggit kong lugar, ay makakaasa po tayo ng maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. Dito naman sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng Luzon, ay makapatuloy tayong makakaranas ng mainit at pagdating sa hapon o gabi, magkakaroon ho tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. Okay, so ayan po mga kababayan, para sa mga aalis pa lamang ng kanilang mga bahay, especially po sa Mindanao, Visayas at sa Palawan area, huwag pong kalimutang magdala ng mga panangga sa ulan. At ito naman, Mr. Aurelio, ayon po na weekly weather outlook para sa linggong ito, meron tayong inaasahan na papasok o mabubuong low pressure area. So ano na ba ang development na nakikita ng Pag-asa dito? Ito ba ay nasaan na? Saan na po ang lokasyon nito? Gaano na ba ito kalakas? At matutuloy po ba ang pag-iral nito dito sa ating bansa? Tama, meron tayong low pressure area pero bagamat malayo ito sa ating bansa. Katunayan dito sa ating MTSAT, ay hindi siya kita itong low pressure area. Ibig sabihin, nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo niya at estimated po niya nasa 2,000 kilometers east ng Mindanao. Okay, so ito po ba inaasahan natin papasok within this week pa rin or ito ay tuluyan ng mag-iiba ng direksyon? So napakalayo niya itong low pressure area at posibleng hindi pumasok ito sa ating Area of Responsibility. At ang gagawin mo namin, continuous monitoring itong development, itong low pressure area. At kung sakaling ito ay nasa loob ng ating Philippine Area Responsibility, ay malalaman nyo agad at makikita nyo sa ating public weather forecast. Okay, ayan po, maasahan po natin yan dito mismo sa Pag-asa. At ito naman, Mr. Aurelio, wala pa po tayo sa official na rainy season, pero ganito na po kadalas yung mga nararanasan nating pag-ulan o pag-tulong. What more po kapag na-declare na itong official rainy season sa ating bansa? Ano ba yung mga pagbabago o mga pagkakaiba na pwede nating asahan in terms of rainfall amount, pati na rin po yung duration at distribution ng mga pag-ulan na ito? Tama, itong buwan nito ay inaasahan po natin na itong hanging habagat o southwest monsoon ay makakapekto sa ating bansa. Kapag ang epekto ng southwest monsoon sa ating bansa ay ito makikita sa ating normal rainfall para sa buwan ito. Yung nakikita ng dark blue sa bandang western section ng Luzon, ganun din ang Visayas kasama ang Metro Manila. So sinasabi dito na mas maraming ulan dun sa mga lugar na yun tulad ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Palawan at ganun din Iloilo. Dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Kumpara naman sa pag walang southwest monsoon o inaasahan natin mga isolated na rain showers at thunderstorm, hindi lamang dito sa mga western section ng Luzon at ng Visayas, ganun din sa eastern section ng ating bansa. Okay, ayan po, naintindihan na po natin kung ano nga ba dapat nating asahan once na umiral na po ito nga southwest monsoon o hanging habagat at ito nga po magiging hudyat ng Pag-asa ng official rainy season. Ayan, maraming salamat po sa dagdag kaalaman at sa impormasyon na rin tungkol sa lagay ng ating panahon na ibinahagi ninyo, Mr. Aurelio. Maraming salamat din sa inyo at sa araw nito hindi pa rin tag-ulan at dahil po wala pa rin hanging habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Pero makakasa pa rin tayo mga pag-ulan, lalo sa Metro Manila kung saan ay madalas tayo nakakaranas ng isolated na pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Okay, ayan po natunghan nga natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster dito mismo sa Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw na ito, patuloy po sa pag-iral ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Sa araw na ito rin po, asahan po sa Visayas, Mindanao at maging sa Palawan area
ulap na kalangitan na magdudulot ng light to moderate rains or thunderstorms. Samantala, dito naman sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ngayon naman, ano kayang asahan nating agwat ng temperatura para sa araw na ito ng Miyerkules? Alamin po natin yan sa pagtaya mula po yan sa Pag-asa. Sa Luzon, mataas na po sa Tuguegarao City na may 25 to 37 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, malamig pa rin po ang panahon, yan po ay 16 to 25 degrees Celsius. Dito naman po sa Puerto Princesa, mainit po ang temperatura. Yan po iaabot ng 26 to 34 degrees Celsius. At dyan naman po sa Tagaytay City, may 22 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas naman po tayo, pinakamataas na po dito sa Metro Cebu. Yan po ay 26 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Iloilo, Bacolod at maging sa Tacloban, meron pong 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa bahagi ng Mindanao, pinakamataas na po ang temperatura dyan po yan sa May Zamboanga. Yan po ay aabot ng 20 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Cagayan de Oro at sa Metro Davao, may 23 to 31 degrees Celsius. Bago ako magpaalam, advance happy birthday muna sa aming switcher dito sa Panahon TV na si Mark Pagya. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga.